Lumantad ang isang nagpakilalang dance instructor ng kapatid ni Pangulong Duterte. Kasunod dito ng mga naging pahayag ni retired Police Arturo Las Cañas at Edgar Matobato. Nakasama raw sa mga pinatay ng umano'y Davao Death Squad ang dance instructor ni Jocelyn Duterte. Nakatutok si Victoria Tulad. Sa kanilang pahayag sa Senate hearings, sinabi ni retired SPO3 Arturo Las Cañas at Edgar Matobato na kabilang daw sa mga pinatay ng Davao Death Squad ay ang dance instructor ng nakababatang kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Jocelyn. Noong 2013 daw pinatay ang DI. Paano niyo po siya pinatay sa Maakwari? Binigti, ma'am, tapos sinaksak. Kinuhaan namin ng damit, tapos sinunog namin, tapos pinutol-putol yung katawan. Na yung sinabi ni Edgar na inabduct yung isang dance instructor. Ito po ay totoo. Instruction ni SPO4 Sanay Binaventura. Niloko nito ang kapatid ni Mayor na si Jocelyn. Gumawa kami ng operation. For several days, na-abduct namin yung tao. Isa si Edgar doon kasama. Dinala sa quarry ni Binlaod. At dito nilibing. Parehong walang ibinigay na pangalan o anumang pagkakakilanlan sina Matobato at Las Cañas tungkol sa naturang DI. Pero kanina, lumutang ang isang lalaking nagpakilalang siya umano ang dance instructor ni Jocelyn Duterte. Siya ang buhay na si Ruben Borja Baguio, edad 45. 34 years old pa lang daw siya ay kilala na niya si Jocelyn na kung tawagin niya ay Mom C. Sa kanyang Facebook page, may mga naka-upload pang picture na magkasama sila ni Jocelyn. May picture din siya kasama ang ina ni Senador Manny Pacquiao na si Mommy Jonisha na kilala ring mahilig mag-ballroom dancing. Kasi ako lang yung isang DI ni Ma'am Jocelyn Duterte na kasayaw niya dito sa Davao. 2007 hanggang up to now. Yung friend niya na sabi niya, Ruben, na naghanap ng dance instructor si Jocelyn na kasi wala siyang gusto niya mag-dance. Sabi ko, sige pwede, walang problema. Hindi raw totoo na may relasyon sila ni Jocelyn. Parang ina na kasi namin yan. Sobrang bait yan. Pag nagkasakit ang anak ko, nagalapit ako sa kanya. Sabi ni Baguio, kahit kailan ay walang nagtangka sa buhay niya at wala ring death threats. Hindi man daw siya pinangalanan ni Matobato at Las Cañas, minabuti niyang magsalita. Wala po, lumabas lang talaga ako kasi para ma-clear yung pangalan ko, sa pangalan ni Ma'am C, ganun. Kasi din, parang naepektuhan din ako ba, mga anak ko, ganyan. Nauna nang sinabi ni Jocelyn Duterte sa isang panayam sa DZBB noong Lunes na buhay ang kanyang dance instructor. Itinanggi rin ng abogado ni na SPO4 Sanay Binaventura, SPO4 Jim Tan at ilan pang pulis na sangkot sila sa Davao Death Squad gaya ng mga paratang ni Las Cañas at Matobato. Hindi na siya dapat sumama sa Manila because he has a valid reason, being kidney transplantee. Pero siya talaga nag-insist na pupunta ng Manila, mag-appear sa Senate to refute what Matobato alleged against him. Sabi niya, siya daw binanatan ni Matobato eh. So, siya talaga ang gustong mag-refute. Pag-aaralan pa raw ng kampo ng mga idinawit na pulis kung sasampahan nila ng kaso si Las Cañas. Si Baguio naman, bagaman ayaw na raw lumaki ang issue, gaya ng mga pulis, ay handang humarap sa Senado kung ipatatawag. Mula rito sa Davao City, Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras.